Narito tayo ngayon sa Cardona Rizal para i-interview si Father Nante Tolentino. Abangan ang isang napakasaya at nakikilig at spiritually edifying na episode for today. Narito kami sa bayan ng Cardona Rizal. Cardona. So, car, kotse, tapos Donna, wala na akong... basta joke lang yun sana. Wala akong naisip na joke, pero nandito tayo sa Cardona. Mula sa syudad na City of Antipolo, tapos ngayon, nasa tabing, ano po ba to? Lake. Tabi ng lake, Laguna tabing lake, Lake, hindi siya tabing dagat. No? So, nasa tabing lake lawa. tayo. Tabing lawa. Tabing lawa. Ayun. So Father Nante, ano yung experience niyo? Balita ko, kayo daw ang pari ng sa Ben and Ben. Ano po yun? Ano yung ibig sabihin nun? Yung sa Ben and Ben, tapos Father Nante, ano yun? Ako yung pinalad na magkasal doon sa Ben and Ben. Kasi yung wife ni Miguel ay yung family nun, kaibigan ko. Okay. Taga Cardona siya. At kaya matagal ko nang kilala si Miguel at saka si Karel. Kaya nung kasalin sila, ako yung nagkasal sa kanila. Tapos balita, so very star-studded po yun, Father. Hindi masyado kasi tinago nila yung sa Baguio. Talaga? Sa Baguio pa po? Sa Baguio ginawa yun. Pero kayo, ano yung favorite niyong Ben and Ben na kanta, Father? Meron ba kayo? Ano ba yung mga favorite? Marami din sila ng mga kanta. Pero ano yung experience niyo nung parang, ay, wow, ano pala, Ben and Ben, ang ano, kasi di ba maraming mga kabataan ang nanonood ngayon at saka umiidolo sa Ben and Ben. Kamusta? Ano po yung experience niyo nun? Ako, personally, excited ako noon kasi alam ko talagang maraming kabataan na may gusto sa Ben and Ben. Though, hindi naman siya yung unang celebrity na nakasal ko eh. Kasi ako yung nagkasal kay Popo tsaka kay Basha. Talaga? Alam mo ba yun? Yung sa movie na Second Chance. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Ano yung nagkasal doon? So, artist, hindi ko pa napakilala. Ito si Father Nante, isa pa lang star ang kasama natin. Hindi naman ako led doon. Hindi naman nga. Sa movie talaga yun, sa Second Chance, ako yung pinagkasal para to promote wedding in the church. So dito, excited din ako kasi medyo kabataan siya. Actually, may maganda kami experience doon before the final blessing. Kasi hindi ako nag-homily. Meron kasing ibang pari pa. Kaya sabi ko dun sa final blessing, ang dami yung, before the final blessing, marami kayong mga kabataan na na-inspire sa mga kanta nyo. I hope ngayon na si Miguel ay kasal na, gumawa naman siya ng mga kanta tungkol sa family, tungkol sa mag-asawa. Tapos napag-ganon si Miguel sa akin, napatitig siya. Yung pala, after the wedding, may surprise song na kinompose just for the wedding. Then they released it? Na hindi ko alam. Na ang nakakaalam lang itong kambal tsaka yung parents. Sabi nila, sino nagsabi kay Father? Tapos sabi ko pa nga, di ba may kanta kayo, ginawa nyo dito sa Dumaguete, sa Duyan nyo ginawa yung kanta. Tapos ang title nung kanta, Duyan. Okay. So yun talaga yung alam mo yung... Kasi very religious sila. Yung magkapatid na yun, religyoso sila. Para malasalista po ata sila? Nagsimula silang sa Kristan, tapos naging choir, tapos ngayon. Ang galing. Grabe. Ako ang nasa starstruck sa'yo ngayon, Father Nante. Naalala ko yung experience ko kung paano kita nakilala naman. Nakikanta lang ako dun sa katedral kasi ang previous assignment niyo po bago. Ano pong pangalan pula nitong lugar po natin? Diocesan Shrine of Our Lady of Sapao. Our Lady of Sapao. Mamaya pag-usapan natin yan, itong Our Lady of Sapao. Pero yung first encounter ko sa inyo, nagulat ako kasi medyo life-changing din siya sa akin kasi nagbago yung tingin ni Mama sa akin kasi nagkaroon kami ng exclusive backstage access kay Mama Mary. Sa Antipolo.
sabi, pinapatawag si Mr. Romar kasi ewan ko, paano niyo po nalaman na nandun ako nakikanta, kasama sila Miss Doreen, kasama yung mga kaibigan ko. And then, I had a very nice experience with you kasi kayo naman ang nag-interview sa akin nung panahon na yon. Ngayon, baliktad naman. Ako po ang Ganti mo ba to sa akin? Ano po yun? Ganti. Ganti. Opo. Grabe, from that was year 2023 and 2023. ang dami na pong nangyari for the past 2 years. And nung panahon na po yun, I think was it, hindi ko alam kung na-declare na as international shrine ang Our Lady of Peace and Good Voyage. Can you tell me, Father, ano yung experience niyo naman dyan sa Our Lady of Peace and Good Voyage, yung especially in pagiging international shrine? Pangalawang balik ko na sa Antipolo yon, yung assignment ko doon. Pero dati assistant ako from seminary, doon ako nag-stay ng 6 years. Tapos noong 2017, naging rector ako ng Antipolo Cathedral. Bali, nag-ilang years po kayo nun? Sa rector sa Antipolo Cathedral? 7 years and 6 months. Years, opo. Nung pandemic, di ba wala tayong magawa ng pandemic? Kung kailan nga pandemic, mga 2021 yan, may seminarista nagsabi sa akin, 2. Ngayon yung isa pare na si Father Franz Basis at si Brother Ivan Tipanganiban. Sabi nilang 2, Father, pwede kang mag-apply ng international shrine. Merong ganun sa Canulo. Meron naman talaga sa Canulo. Pero hindi siya masyadong alam. Oo, hindi natin alam. Hindi ko alam. Tapos pandemic pa nga. Sabi ko, sige, try natin. Sabihin natin kay Bishop Francis, pag pumayag si Bishop Francis. So, ginawa yung dossier, ginawa yung mga documentations. Ang kailangan mo doon, bago maging international, bago mo dalhin sa Rome, sasabihin mo muna sa CBCP. Kailangan mo kumbinsin mo ang buong CBCP. I remember, yung meeting ng CBCP, I think 2023, July, online lahat. So, naka-online sila kasi pandemic pa, di ba? So, pinaghanda namin si Bishop Francis sa mga questionnaires, possible questions na itanong sa kanya. Walang tinanong yung mga bishops. I think around 80 plus yung bishop na present. Tapos lahat sila nag-a-agree. O nga, maganda, gawin natin international sa Antipolo. Tapos ako, maraming kwento yung mga obispo. Kasi maraming mga bishops na may devotion sa mahal na Birhen ng Antipolo. Kaya napakadali namin nakuha yung approval and recommendation ng CBCP. Then, July yon meeting. Tapos August, binigay na namin sa nuncio para ipadala sa Rome. Then, walang isang taon sumagot ang Rome. Approve yung application natin. Para maging international shrine. Tapos ito ang kauna-unahang international shrine sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Southeast Asia. Wow, something to be proud of, no? Yung experience niya. Tapos nabigyan din ako nung... Nag-compose din ba kayo? ng mga music po, ng mga kanta during that time? Dahil bukod sa yung physical na ng international sign, ng cathedral, bukod sa devotion sa mahal na Birhen, sabi ko, siguro ang pinakamagandang maireregalo ko sa kanya ay kanta. Yung buong misa ng Birhen Antipolo. Wala kasing misa para sa kanya. Nagre-research ako kay Prof. Lucio San Pedro. Yes. Kasi taga-Angono siya eh. Bakit ka ako walang... National artist? Walang nagawa yatang kanta. So may nakita kami, misa ng kapayapaan. Pero para sa lahat, very general. So naisip ko, gumawa na lang ng isang kanta para sa misa, Birhen Antipolo. Kasi kinausap ko si Prof. Alejandro. Prof. AJ? Si Prof. AJ. Nag-usap kami. Tapos sabi ko, magsusulat ako ng mga kanta na kailangan niya, pero simulan niya na yung talaga yung mga basic songs. So doon na-create yung Misa Birhen Antipolo. At ginamit yon sa Declaration International Shrine. Oo, yun yung mga kinanta ng Philippine Madrigal Singers ng time na yun. Oo, nandun din po ako, nakisingit din po ako. Kaya nga maganda yung kanta ng Madrigal na doon ka. Talaga, grabe naman. Dapat sumalin na rin po kayo para gumanda lalo. Ay, pag ako sintonado. Kaya ko lang... Sample, may piano ulit. Kaya ko lang kumanta ng... tumulat ng tula. Pwede ako marunong kumanta. Pero ano yung favorite niyong na-compose doon sa... Yun talagang yung awit sa mahal na Birhen, yung Milagrosang Birhen. Ano pong tono niya? Parang... Yun nga, sintonado ako. Ayun po yung hidden agenda ko eh. Parang... Pero ano po yung lyrics? It goes... How does it go? Iba na. Dami naman na lyrics sa isip ko. Ay, marami. Mamaya, papaalala. Sige. Pero... let's go back po doon sa inyong sinabi nyo. Curious parang hindi ko nalaman yun na naalala ko na, sige, mabuhay ka, Birhen ng Antipolo. Yun ang...
Mabuhay ka, Birhen ng birhen ng Antipolo. Antipolo. No? Grabe, ang dami nyo na pong nagawa within those 7 years. Pero nagulat ako sa iyong pag-backtrack nga po na 2 beses po pala kayo na-assign dyan. Yes. Yung unang beses, ano naman po yung ginawa nyo as a seminarista po? Pagkagaling ko sa seminaryo, tapos doon ako nag-deacon, doon ako naging assistant. Puro assistant lang ako doon, kaya ano lang ako, supporting role lang ako doon. Supporting role. Pero nakatulong yung 6 years ko doon nung naging rector ako. Kasi Anong alam years po yun, Father? 2000. 2000. Doon na rin ako naging pare hanggang 2007. Nakatulong yung experience ko na alam ko yung lahat ng kailangan na hindi nagagawa nung time na yon. Kaya nung maging rector ako, mabilis yung kilos ko kasi alam ko na siya. Tsaka kilala mo na yung mga tao. Kilala ang mga tao, nakaibigaw rin mga taga-Antipolo. Ganun. Let's backtrack a little. So you said 2000, na-ordain po doon din po sa cathedral. 2001 ako naging pare. 2001. Pero 2000 na-assign po kayo niyan. Saan po kayo nag-seminary, Father? Sa Immaculate Conception Major Seminary sa Bulacan. Ito ba yung ICMAS? Na, ICMAS. Mula minor seminary hanggang major? Yun ba yun? Yun ba yun? Ay, hindi. Graduate ako ng college bago ako nagpare. Graduate ako ng Political Science sa Arellano University. At bakit ako napunta sa Bulacan? Kasi pagod na ako sawa-sawa na ako sa traffic, sa usok sa Manila. So sabi ko makapaghanap ng seminaryo na nasa probinsya. Okay. Naririnig ko dati nung youth ako, yung mga assistant namin, doon ang gagaling. Oo. So alam mo, hinanap ko yun. Yeah. Sumakay ako ng bus, nagpanggap ko ang alam ko. Yung parang may kati kayo, Father, na ayoko na yung Manila life, Yeah. no? Parang gusto ko ng tahimik Ng na buhay. probinsya, ng walang usok. Kaya napunta ako sa ICS. So, ICMAS, sa ICMAS po. Ano po yung parang fond memories nyo na nung nag-ICMAS po kayo? Actually, yung buong buhay ko sa ICMAS masaya kasi yung mga Bulakenyo mababait sila. Wala Puro sila chicharon? Yung binigay sa'yo? Chicharon din. Okay. Tsaka wala sila yung regionalism na, ito, taga-diocese to ng ganito, ito, hindi natin ito kasama. Yes. Actually, naging bidal pa ako ng college, naging bidal din ako ng theology. So, alam mo na hindi sila namimili ng kasama. Ang ganda, ang ganda. Tapos eto, ano tayo, time travel, back in time. So, ito po, ayoko nang... Pwede naman din. Pwede ba? Hindi Pwede naman ba? natatakot sabihin. Okay, sige. Ilang taon po si Father Nante Tolentino? 30. 30? Magka-age lang po Nung maging tayo. pari ako, 30 ako na maging pari ako, pero ngayon 54 na ako. Pero how did you find your vocation? Parang sinabi niyo, nag-college na po kayo noon. Saan po? Ano po yung kwento ng isang Father Nante? Paano po? Hindi naman ako talaga relihiyoso. Nung bata ako, natatandaan ko, sinasama ako ng lola ko sa simbahan. Kasi sa lola ko ako lumaki. Tapos naging Legion of Merit ako, tapos nawala yun. Pero nung high school ako, kasama ako dun sa Tarsician, yung junior ng mga adoradors. Ginawa kaming advisor. Ano po yung ginagawa doon? Para Yun sa yung mga benefit nag-holy ng- hour. Sila yung mga bata na nag-holy hour, kasama ng matatanda. Tapos ilang buwan, nagpalit kami ng Paris Priest. Naging presidente ako ng sakristan. Pero hindi ako sakristan. Advisor ako nung mga kakaiba nga yung buhay ko. Advisor lang ako nung Tarsician, tapos pinagsama yung Tarsician tsaka sakristan. Nag-election, ako yung nanalong president. So yun, na-expose ako sa simbahan, sa sakristan, tapos sa youth. Doon ko nakita yung buhay ng pagpapare. Kasi ako nung lagi ko sinasabi, ang buhay ng tao minsan lang eh. At gusto ko, pag itong buhay ko, may mangyari. Kasi naniniwala ako nung kahit ng bata ako, dumadaan lang tayo. Yes. At sana pagdaan natin, may maiwanan tayong mabuti. Tapos yun, nakita ko na yung buhay ng pare. Ayaw nila akong pakawalan sa youth ministry kahit sa naging head din ako sa diocese. Ayaw nila akong pakawalan. Pero nung nagsabi ako gusto kong pumasok ng seminaryo, pumayag silang lahat. Sabi ko, ito lang pala solusyon doon. Magpaalam ka. Sabi mo na parang, sige, tuloy mo yan. Pero ilang taon po kayo nun nung nag-decide kayo? 23. 23. Nagtrabaho na po kayo nun? Hindi ako nakapagtrabaho. Pero balik lang ako ng konti. Bago ako mag-college, gusto ko nang pumasok. Okay. Sabi nung kaibigan kong parang Vincentian, sabi niya, wag muna. Mag-aaral ka muna ng college. Siguro tungkol sa psychology o sa batas. Kaya Polsa yung kinuha ko. Sabi niya, may girlfriend ka kung gusto mo. Huwag ka lang bubuntis, sabi niya. Huwag ka lang mag-aasawa. Pero kung gusto mo na mag-asawa, kakasaling kita. Pero sabi niya,
pag girlfriend ka, para malaman mo yung buhay. So, yun, 4 na taon ako nag-discern. Kaya nung Pero nagka-girlfriend po kayo. Nagka-girlfriend naman ako. Hindi ko na po tatanungin kung sinong pangalan. Anong pangalan po yan? Madami, 1, 2, 3, 4. Talaga po? Okay. Biro lang. So, yun, 4 years ako nag-discern. Actually. Tapos nung last year ko na sa college, sa Arellano University sa Ligarda, meron doon sa may Bustillos na Adoration Chapel. Doon sa yung Twin Church. Doon ako pumupunta everyday. Malapit lang po yun sa Arellano. Walking distance. 1 oras ako lagi doon para ma-discern ko siya kung talagang gusto kong magpare. Pero katabi niyo po yung girlfriend niyo nun? O, hindi, Wala na. Wala na. Pero meron ako nakitang babae sa Adoration Chapel. Opo. Si Mama Mary. Oh. Hindi meron talaga. meron. What do you mean po? Hindi ko naman siya naging girlfriend. Nakikita ko lang na siya lagi umiiyak, pero sabi ko, ganda-ganda naman niya, ba't kaya siya umiiyak? Siguro broken-hearted to. Kasi sinasabi ko, Lord, ito na ba yung gusto mong parang in another life? Ito na ba yung option? Opo. Gusto ko lang po kasi I think relatable yan sa people who are undergoing discernment, no? Kasi, baka mamaya mga nanonood sa atin ngayon, may mga girlfriend, may mga ano din po. Pero baka mamaya nag-iisip din sila na magpare. Paano nyo po, kasi may cognitive dissonance. Alam nyo po yun? Lalim. Diba? It's a cognition, diba? Sa utak. And then dissonance, diba? Sa music, yung parang nagkikis-kisan yung ano. So, hindi naman tungkol sa pag-kiss, no? Pero yung may tension, paano nyo po na-sift through yung tension na yun na wait lang, meron akong girlfriend pero nagdi-discern po ako. Lalo na sinabi nung pare na, mag-girlfriend ka muna. Ano yun? Parang nung nagligawan po kayo, sinabi niya, okay tayo ha, pero magpapare ako. Ganun po yun? Ano pong naging setup niyo? Mapakahalaga talaga nung prayers, yung magdadasal ka, tapos i-discern mo siya. Kasi nung second year college, ako nagka-girlfriend ako, kasamahan ko sa youth ministry. Sa simbahan ba po? Oo, sa simbahan. Parang iniisip ko, hindi na ba ako magpapare? Parang mag-aasawa na yata. Tapos kinukumbinsi ko yung sarili, mag-aasawa na nga ako, may girlfriend na ako. Pero sabi ko, pero hindi, na doon pa din eh. So, what do you mean na nandun pa rin? nararamdaman ko gusto ko magpare eh. Okay. Kahit may girlfriend ako. Pero hindi ko sinasabi sa kanya. Oo, of course. So, prayers, tas discernment, napakahalaga nun. At huwag mo apurahin. At sa tingin ko, pag genuine Ano po yung apurahin? Medyo malalim. Bibilis yung, wag mo siyang raratatin, apurahin. Okay. Wag mo siyang, wag mo bilisan. Hayaan mo lang. Take Not your too time. haste. In God's time. One step at a time. Na ipagdasal mo, tas ikaw mismo. Ako, ang tingin ko, ang bukasyon, dapat hindi mo yan pinag-iingay eh. Kasi minsan, di ba, ang ingay natin? Kapag maingay, baka emotion lang yun eh. Ako noon, hindi ko talaga pinag-iingay. Walang nakakaalam. Meaning na parang sinishare mo sa mga kaibigan nyo, sa mga kumpare. Ako. Kasi yung tinuturo ng SD ko, sabi niya, keep it. At bahala ang Diyos. Gagawa siya ng paraan. So dasal, tsaka yung talagang discernment. Take your time. Abangan sa susunod na episode. Catholic Shrines and Pilgrimages of the Philippines. Aliping Sagigili. Puso ko bilang pare, sa tingin ko, hindi sapat na puro sakramento lang. Puro misa lang. Naniniwala ako na dapat talaga may kawang-gawa ang simbahan. Na si Jesus mismo, nagpapakain, tumutulong. Pag may nadaanan siya sa karsada, tinutulungan niya. Kaya lagi natin sinasabi, di ba, yung pananampalatayang walang gawa ay patak na pananampalataya. Faith without works is dead. Dead. So maraming patay. Kasi yun lang, ang galing ko lang, Francis, na pumunta ka dun sa mga laylayan, peripheries, magugulat ka. Marami talagang napapabayaan. Pero huwag mo rin sasabihin sa sarili mo na wala doon ang Diyos, na doon. Kaya nga siguro kaya tayo pinapupunta rin ni Cristo ron eh, para makita rin natin siya na nandun din siya. Akala lang natin wala. Sabi nila, pasikat lang si Father Nante. Lagi yung nakapost pag may ginagawa. May mas malalim akong dahilan doon. Ano po yun? Gusto kong maka-encourage sa mga tao para magkawang. Sa mga bashers, mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip kayo. Same sa mga bashers ko. Mag-isip-isip din kayo. Kanya-kanya ng buhay.